Magandang araw sa inyong lahat. Kadalasan bang nauuna ka sa bahay nyo kapag umuwi ka? O karaniwan bang mag-isa ka? Baka di mo alam, may kasama kang hindi mo nakikita. Tunghayan ang ating nakakatakot na kwento tungkol sa kasama sa bahay at sabay-sabay tayong humanda sa pagsapit ng takip siling. Magsisimula ang ating kwento sa isang lalaking nagngangalang Jay. 15 anyos pa lang noon si Jay ay independent na siya. Maaga siyang natutong tumayo sa sariling mga paa dahil wala na silang aasahan pang magkakapatid dahil maaga silang naulila sa mga magulang. Dulot ng aksidente sa sasakyan nung bumiyahe ang mga ito papuntang probinsya at nahulog ang bus na sinasakyan ng mga ito na agad namang ikinamatay ng mag-asawa. Lumuwas siya noon ng Maynila para dumiskarte sa buhay. Nagtrabaho bilang construction worker si Jay noon. Yun ang una niyang trabaho. Mahirap man ay nagsumikap siya para makaipon dahil gusto niyang makapagsimula ng isang maliit na tindahan. Matapos niyang maitayo ang tindahan niya, pinaluwas niya ang kanyang kapatid para doon sila manirahan at para naman kahit papano ay meron din silang pagkakakitaan. Matapos nun ay sumali naman siya sa isang kumpanya na nagbenta ng mga beauty products. At makalipas ang ilang taong pagtatrabaho niya ay naging top seller siya rito. Nakaipon siya ng sapat na pera para makapagpatayo ng sarili niyang bahay. Sa bandang Rizal siya nakabili ng lupa at pinatayuan niya ito ng bahay. At kahit papano ay nasabi niya sa sarili niya na may narating na siya. Malayo pa pero malayo na. Yun na lamang nabanggit niya sa sarili na naisip niya kung sakaling buhay pa ang ama't ina niya magiging proud ito sa kanya at kahit papano kung buhay pa ang mga ito ay matatamasa nilang kaginhawaan sa buhay na dinaranas niya ngayon. Sa awa ng Diyos ay napagtapos na rin ni Jay ang iba niyang mga pamangkin at natulungan na rin niya ang kanyang mga kapatid na makapagsimula ng mga maliliit na negosyo. Kaya halos paalis-alis lang siya sa iba't ibang lugar para